Hello mga Lodi. So, dito naman tayo sa discussion about the components of polygraph. So, may tanong dito sa word exam wherein yung iba is hindi nakasagot kasi hindi nila alam yung mga components of polygraph. So, if so happen na nakita niyo itong video na ito is ang laki ng tulong sa mga hindi talaga naka-actual sa polygraph examination. Especially hindi nila na-experience yung mga different sensors na in-explain talaga nila or na-attach talaga nila sa body, sa subject. So, please share this video para marami tayong matulungan. So, sa polygraph, may tatlong components. Tingnan nyo to May tatlong components sa polygraph. First is itong tinatawag nating pneumograph. Pneumograph. Pneumograph yan. Sige na, pneumograph. Yan yung pneumograph. Once you say pneumograph, ito yung nagre-records or one of the component ng polygraph which records the respiratory and breathing. So, pneumo yan pneumograph. So, pasensya na be, ikan natin be. Wala akong pen eh. Uy, sorry. Ito. Pneumograph. Ano lang. Silent letter P yan. Hindi yan pneumograph. Yan. Sige. Okay na. Pneumograph. So, it records the respiratory and breathing. So, dalawa ang sensor ng pneumograph. Ito ay nandito. Tingnan nyo to Ito yung sa thoracic. Tingnan nyo yan. Thoracic yan siya. Thoracic siya na breathing and respiration sa upper chest. So, yan yung pneumo 1. Diba? So, sa karaan or sa traditional na pneumograph or na polygraph, ang pneumo 1 ay naasa abdomen. But, ngayon sa digital, nandito na sa thoracic or sa chest na level. So, yan yung thoracic. So, as you can observe, yan ay makikita natin dito sa chest. Tingnan nyo. Ito ay thoracic. Sa chest na level yan. So, it records the respiratory, the breathing, and the thoracic level or chest. Actually, may rubber tubes yan. So, tingnan nyo itong paki-screenshot nyo para mas madali. So, may dalawang rubber tubes yan. Rubber tubes. So, itong rubber tubes, it is placed over the chest and abdomen. It records the breathing. Yan yung number 2, rubber tubes. Rubber siya in the sense na it will contract and yung expand at contract. So, hindi siya pwedeng ibang materials kasi yung nagkukuha ng data sa respiratory and breathing sa pneumograph is kailangan ng contraction and expansion. Kasi pag nagbe-breathing tayo, lumalaki yung chest natin, umi-expand niyang rubber tubes. Then, pag dumiliit naman yung chest natin, nag-contract yung rubber tubes. Yung pag-contract at yung pag-expand, ito yung nire-record sa chart doon sa pneumograph. So usually, dito siya makikita. Tingnan nyo yung screen. Yan siya makikita. Yung nakikita nyo itong pag-contract at pag-expand because of this rubber tube yan.
So, dalawa yan sa chest at sa abdomen. So, pneumo 1 at pneumo 2. So, by the way, itong ini-illustrate ko ngayon or pinapakita ko na picture is sa digital to. So, hindi ito sa analog. Ay, katong yung na analog is traditional yun eh. May mga machine. So, first talaga na component sa digital is pneumograph. So, then, another components of the polygraph is itong cardiosphemograph. O, tingnan nyo to. O yan, isumpay nyo yan. Wala akong pen eh. Cardiosphemograph. Ang cardiosphemograph is ito. May cuff siya. Then, may sphygmomanometer siya. Sphygmomanometer to ah. Tingnan nyo. Itong sphygmomanometer. May automatic may sphygmomanometer at may pump na siya. Itong sphygmomanometer or pump. Tingnan nyo to. Itong sphygmomanometer or pump. Siya yung nag-i-inflate ng cuff. So, pag pinapump mo ito, so may gauge dan, itong sphygmomanometer, siya yung nagbibigay ng hangin dito sa cuff. Itong number 1. So, tingnan nyo yung cuff ko. Blood pressure cuff records pulse, blood pressure. So, under yan sa component sa cardiosphemograph. So, while pinapump mo itong pump, ito siya. Then, lumalaki or makikita natin yung pag-move ng sphygmomanometer. Then, pag nag-move yung sphygmomanometer, automatically, itong area na ito is nag-i-inflate ng hangin. So, dito rin, nilalagay ito sa armed. Bakit nilalagay yan sa arm? Because dito sa arm, sa biceps dapit. So may tinatawag siyang brachial artery, itong malaking ugat dito. So ito yung nire-record na cardiovascular activity ng cuff, 'di ba? So yan yung cuff sa cardiosphemograph. So itong cuff, itong pump at sphygmomanometer, yan yung bahagi ng cardiosphemograph. O, diba? So, yan yung cardiosphemograph. So, tandaan, i-replay nyo to para makita nyo ano yung mga components ng polygraph. So, then, ikatatlong components ng polygraph ay itong tinatawag nating galvanograph. O, tingnan nyo ah. Di masigo na. Sige, ikaw natin. Di masigo eh. Para kawawa naman yung kwan eh. Galvanograph. Oh, ito yung galvanograph. Di na masigo. Graph. Oh. Yan lahat is may graph kasi writing eh. Nagsusulat. From the word graph, writing yan. So, ang galvanograph is ito. Tingnan to. Itong dalawang ito. Nilalagay ito sa index at sa ring finger. Wherein, yan ay may 2 metal plates. Tandaan nyo to. Itong number 3. 2 metal plates yan. Ano yung nire-record ng galvanograph? Attached to fingers record sweating. So, hindi lang sweating, ito yung tinatawag natin na electrodermal activity. Tandaan, isulat. Electrodermal activity. So, nilalagay ito sa friction skin or sa volar skin, yung part ng katawan natin or ng skin natin na walang hair. Kasi mas clear ang electrodermal activity sa hairless skin kung nilagay. What if, sir, putol ang fingers? So, dito sa palad. What if putol ang palad, ang kamay? Wala nang volar skin doon sa lapalapa.
or sa sole of the foot. So, pwede yan ilagay. Sir, what if putol ang paa? Patay. Huwag mo nang ipolygraph. So, yan yung galvanograph. It records the electrodermal activity. Sir, ano yung electrodermal activity? May electrical activity sa ating skin. Then, kasi ang skin as one of is as the biggest anong tawag yan? Organ of our body. Siya ay may electrical activity kasi yung mga nerves ay nakakonek sa central nervous system natin. So may may electrodermal activity if naiipit ng stimuli or ng strong environment. So ano yung stimuli? Ito yung mga question. So pag naiipit sa pangutana o sa question, so lumalabas itong electrodermal activity. Usually, ang electrodermal activity is nasa dito. Ikatatlo. Ito man, di ba? Ito, ikaapat, sa cardiospermograph yan. Pero ang ikatatlo is yun yung electrodermal activity, ganyan. So makikita yan sa screen or monitor ng polygraph. So yan yung galvanograph. So itong tatlong components ng polygraph, ito yung nagre-record ng physiological data. Itong breathing, respiration, itong cardiovascular activity, and the electrodermal activity, itong lahat ay physiological data. Ang physiological data, siyempre, nire-record ng components na to. Then, pag na-record ng components na to, so, may tinatawag tayong PDAS. Tandaan nyo to ha. PDAS. Ano yung PDAS, sir? Hindi ko na isulat kasi hindi na masigo. Physiological Data Acquisition System. Ang PDAS is ito. As you can observe, ito yung nakakonek na mga sensor, itong mga naka-wire, is nakakonek yan lahat sa 3 components, wherein ang 3 components is magre-record ng physiological data, then ini-acquire ng PDAS kasi, Physiological Data Acquisition System. Ito yung system na kumukuha ng physiological data, then nilalagay niya dito sa laptop. So may application yung polygraph. So makikita na natin ano yung mga physiological data ng subject. So how reliable? 85 to 95% accuracy rate ang polygraph. So nakalagay dito, di ba? Polygraph or lie detector exam continues to be by law enforcement government agencies for various screenings even though most criminal courts ban polygraph. So hindi pa nila ina-accept to eh. Pero as criminology, need talaga natin to istadiyan. So, ito yung mga sensors na attach. So, please share this video. Maraming hindi nakakaalam. So, last board exam, tinanong doon, ano yung nagre-record ng movement ng subject. So, sa tatlo, ang nagre-record ng movement, siyempre, sinumograph. Kasi, pag-expand at pag-contract ng thoracic or ng chest at abdomen, ang nire-record dito. So, ang pag-contract or pag-expand, movement yan. So, please, i-share ito para alam ng iba.